Ako si Mary Grace Sagarino, 22 years old, taga Suazo Street, Davao City. Nangita ko og trabaho, mauni adto ko diri sa jobs fair, diri sa Barangay 28 para mga-apply. Alas 8 naan ako dinhi, nagdala ko sa akong resume ug school credentials. Bisag unsa nga posisyon ang akong gipangita basta mag-fit sa akong kurso nga nahuman ug isa na ko ka bulan nangita og trabaho. Para sa ko, maayo akong experience. First experience na ako sa job fair kay maayo ang sistema, tanan ginatagaan og tsansa ug ang ilahang mga kumpanya na ay iba't ibang ang posisyon nga para mag-fit sa imong kurso ug sa imong skills. Ako si Mary Grace Sagarino, karon na ako'y Kay. Kalambuan, Dalatana, usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, Dalatana. Davao, Mindanao, inyong alagad Saldi Chato diri sa programang Kalambuan, Dalatana. Sa ngalan po ni Rafi Bermejo, ito po si Ber Bermudez, makakasama nyo din dito sa Kalambuan Dalatanan. Ang Kalambuan Dalatanan, matod sa mga impormasyon, mga isyu butang lungsod nga ikaw, kitang tanan adunay kalambigitan. Karong adlaw, atong bisita, atong pinalangga nga Congressman sa unang distrito ni Tandakmen sa Davao, Congressman Carlo Nograles. Sir? Mayong adlaw kanimo Zaldi, kanimo Ver, ug sa tanang mga nagtanaw karon sa atong programa, mayong adlaw ninyo tanan. O siyempre, ang mga esgutanan nato karong adlaw, kinagisab sa atong kauban nga si Ver Bermudez ug sa atong mga isgutan diri sa atong programang Kalambuan Dalatanan. Mukhang interesting na naman tong episode natin, Saldi. Una, yung usual updates natin, kasama sa una nating topic, pero isasali natin dyan yung nangyaring lindol sa Bohol at Cebu. Medyo malaking usapin ngayon sa buong bansa. Pangalawa, yung survey ng PDAF na lumabas at ano ang epekto nito sa rating ni Pangulong Aquino. At ang pangatlo, controversial din na topic, Saldi, yung bonuses ng mga GOCC official at meron palang agency na nasa ibabaw ng GOCC, ang tawag diyan GCG. Malalaman natin ngayon kung ano yan. At yung mga tanong sa mga barangay as usual. Congressman Carlo Nograles, nining sumanaha, subok kayo itong resub sa netabong miigo ngadto sa Bohol, kining kusog kay nga linog sa Bohol, sa Cebu ug sa Siquijor Island. Yes, actually kitang tanan nag-uul kita tungod sa nahitabo. And bisan dito sa Kongreso, ang among mga kauban dito after nahitabo ang linog, nearly dayon sila. Mao tong last Wednesday, katong kining miaging Wednesday lamang, during our session, nag-open close lang mi tungod kay daghan sa atong mga kongresista na gikan sa Cebu, sa Bohol, ubisan sa Siquijor, kinihanlan na mo balik or mo adto sila dito silang distrito aron atimanon ang ilang mga constituents. So aging pag respeto namo wala sila ug dili sila maka-appeal dito sa among plenary hearing or session namo, amo na lang dayon gi open close ang among session. Pero nagkuan nami, nagsabot nami na gikan sa among sweldo sa Congress, matag usa ka namo mag-donate mi og among tabang para sa mga biktima sa linog dito sa Bohol ug Cebu ug sa Siquijor. And on our own capacities dito sa mga LGUs ug sa mga representante, sa mga kongresista na naapod dito, maghatag pud mig among mga hinabang aron mapaabot nila dito sa mga naapektuhan. And of course, kami nanawagan pud kita sa tanang mga kaigsunan natong mga Pilipino, whether diri man sa atong nasod nagpuyo or dito sa laing nasod, na hinaut pa unta, kitang tanan mag-uban ta, magkayusa ta ug atong tabangan kutob sa atong makayo kung sa may atong mahatag na hinabang ngadto sa mga biktima ug sa mga pamilya, kay 3.2 million families daw ang naapektuhan. So kung sa may atong mahatag na tabang, hinaut pa unta ato dayon kining ipaabot o ipadala nato dito sa mga nagkinihanlan. As I know it, murag ang pinaka-immediate is ang tubig. Murag nag-run out na sila sa drinking water. So anything we can do to help, I think we should do it. Nanawagan karon ang liderato sa Kamara nga undang usa ang isgutan ng politika tungod sa trahedya sa Kabisayan.
Kining unsa bay buti pasabot ni panawagan ni Speaker Sally Belmonte Congressman Carlo Morales? Well, tingali ang but lamang niyang ipasabot na dinhi tungod kay na ay kalamidad nga nahitabo. Ang pinakalas na gusto natong mahitabo sa atong nasod is magpadayon lang gihapon ta sa awayng politika na magkabahin-bahin ta, magka-divide-divide ta, imbis na magkahiusa kita aron sa usa ka kausa na tabangan tong mga nabiktima sa linog, no? And I think mao na ang panawagan na iset aside usa nato kining political bickering, kining pag-away-away nato sa politika, sa mga issue, mga controversial na issue na ninggawas karon. And we cross party lines, bahala na wala nay political color usa, wala nay mga kung kinsa bay mas kusog diha o mas lakas sa presidente o kinsa may kuan diha hinay sa presidente. I think when it comes to helping the Filipino people, dapat dili nato tagaan or butangan og political color. Whether unsang political color na kinihanlan ka na og tabang, ato dayon ka ng tabangan, no? So whether kanang LGU ba is kuan unsa nga color or kining representante ba is unsa nga color, regardless of kung unsa ba kana kinihanlan, iset aside nato na and ihatag dayon nato ang tabang adto sa mga kinihanlan. Congressman Carlo, we're just curious, naka ba'y paryente diha sa Bohol o sa Cebu na apektado sa kanang lindol? Naipipila and ako man dayon kanang sila kumusta. Of course, kaluoy sa Ginoo wala may nahitabo, no, dito sa atong mga paryente dito. Pero siyempre sa structural gamay nga structural damage ang pipila ka mga ang bang mga balay, no, anay mga balay na nag-crack nga ang ceiling, na ibang mga balay na basag ang ilang mga samin dito, no, but no one was really seriously hurt, no, or injured because of the earthquake. So minor lang, no, but of course we cannot say that as far as other families are concerned, no. 3.2 million families affected, and I think our hearts go out to them, but I think more than that, I think we should immediately come to their aid and rescue. Sa social media ho ngayon, matunog na matunog, merong mga mungkahi na itong mga bonus daw na tinanggap ng mga opisyales ng GOCC katulad ng SSS at PhilHealth, isoli na lang at ibigay doon sa biktima ng lindol sa Bohol, lalo na sa restorasyon ng mga building na ano. Pwede ba yan? Well, legally speaking, kung bonus na nahatag, kung nadawat na, it will be purely voluntary on the part sa mga recipients, no? So kung kinsa may nakadawat sa bonus, voluntary na lang na on his part na to forgo ang iyang bonus niya, iya na itong ihatag sa mga biktima, no? But kung ibutang nato na illegal ang pag-disburse sa bonuses, I don't think you can do that because kung illegal na, you have to return it to source, di ba? Kung asagikan ka na. So if the source comes from the National Treasury or the source comes from the coffers of that GOCC, dapat dito na nimo iuli. And then I think you need another board resolution in order for that fund to be released para sa mga biktima sa kalamidad. Okay. Na mga taong nagtuong kining kusog nga linog, adunay mensahe nga migo kini dito sa Kabisayan ba, Congressman Carlo Morales? Unsay imong masulti kabahin ani, Congressman? Mensahe, tingali, ang pinakamensahe ani is dapat kanunay kitang andam, walang takabalo kung kanusa or asa mahitabo ang mahitabo, dili ba? Susama ani, linog, wala may makapredict ani. So wala takabalo kung unsang orasa, kanus ang mahitabo kini, asa mahitabo kini, etc. etc. In fact, katong Bohol fault, usa ka na sa mga fault lines diri sa atong nasod na dili kay ka na ginapansin because I think it is one of the smaller fault lines or usa ka fault line kana na dili kayo, wala kayong chances na mo kuan siya na magkalinog dito sa mong fault line, no? Pero nahitabo ka na diha sa Bohol mismo. And so I guess the message is we don't know when, what time, and where it will happen, no? That's why dapat kanunay kitang andam kitang kanunay, no? Singit ko lang, Salsa. Kasi ang may nagsasabi, Congressman, na end of the world daw eh. Kasi yung mga simbahan ng apektado, yes. May sabi ko nga, if during the olden times pa ito at nangyari yan, dili malikayan na the old people will say it's a bad omen or it's a sign of the end of times or something like that.
syempre dili malikay ang inanang klase mang usapin. But I think na more than that, more than talking about the end of the world, I think wala pa man nahuman ang hindi pa man ang katapusan sa atong kalibutan. So it is incumbent upon us to lend a helping hand dito sa mga nagkinihanlan. Ato nang biyaan ng sigutan ng earthquake in the meantime, Congressman Carlo Nograles. Kining ato isgutan kining mong mga aktibidades diri sa First District ning ato ga siyudad sa Davao. By the way, kining ang Congress ba karon break pa ba gyapon, Congressman Carlo Nograles? Ang Congress? No, session pa mi. In fact, nakauli lang ko karon pero mubalik na pud mi sa sessions namo Monday, Tuesday, and Wednesday. And siguro kung makahinumdum ka mo, ang Committee on Appropriations Chairman nato na si Congressman Sid Ungab, mi anunsyo na karong Lunes puhon, kining umabot nga Lunes puhon, mao ni ang adlaw na among aprubahan on third reading ang atong General Appropriations Act for 2014. Sa ato pa ang budget sa 2014, aprubahan na sa Congress karong Lunes on third reading. So, naapa mi sessions and in fact sa Monday naapod ko i-committee hearing diya sa Committee on Labor. Then after that, break usa mi kay mag-concentrate mi dito sa barangay election. Unya timing man sad na padulong ka na sa November 1 and November 2 na holiday na All Souls and All Saints Day. Then balik na pud mi for Congress on November 8. Second week of November. Second week of November balik na pud mi first session up to December 20. Congressman So, Carlo, tuloy-tuloy na yan. bago ka lang nakita kung sang barangay ang huli sa Bukana, ano bang nangyayari doon? Sa Bukana, namagud kitay nagpadayon lang maghihapon ng atong mga Oplan Kahayag projects, no? Kundiin nagahatag kitag mga community electrification dito sa mga lugar or mga purok nga walay formal na connection sa Davao Light. Mao nang pinaagi sa atong Oplan Kahayag, atong ginatabangan ang mga purok nga walay formal na connection sa Davao Light na magkaroon na ng connection ng formal electrification project. So dito sa Bukana, sa St. John na purok, nagkaroon kita og switch on sa ato pa. Kay nakapatindog mi og pipila ka mga poste dito gikan sa Davao Light. Salsi, di mo na ako magtatanong ng barangay election, ha? Kasi mga bisita sa barangay. Sa Katalunan Pequeño po, nakita din po kayo doon. Ano bang nangyayari? Dito sa Pequeño na ay namagutay mga natabangan na mga teachers na nakakuha og national items. So teacher items dito sa both in the high school level and the elementary level sa atong mga public schools. So nag-initiate sila og pasalamat kay nakakuha sila national items gikan sa DepEd pinaagi sa atong pagtabang diha nila. And mo tong mibisita ko dito kay gi-invite man ta dito sa ilang Thanksgiving. So hindi pala porque walang PDAP, hindi na tayo makikita sa barangay, hindi naman. No. I've made it my commitment whether or not magkaroon or nandyan pa ang PDAF or wala na magiging PDAF, no, whether or not na ay PDAF, padayon lang gihapon tag pangitaan nato pamaagi na ang atong mga pagserbisyo nato mapadayon lang gyapon nato diha sa matag barangay. Nabalitaan sab namo dito sa Barangay Dumoy, naamoy mga maingon natong bagong wilders. So, pwede ba nimo matagaan mi og hamubo nga mga istorya kabahin nini Congressman Carlo Nograles? O dugay naman ninho ang programa natong Oplan Kabuhayan nga nagahatag kitag community training sa mga skills, no? Apil na diha ang welding, napatay cooking, napakitay carpentry, napakitay uban mga food processing, uban pa massage therapy, etc. So daghan kitang mga skills training. So karon dito sa Dumoy nagkaroon kita og kanang community training on basic welding. And diha namo ginapahigayon kini sa barangay mismo kay para dili na magka-problema ang ato mga constituents na moadto pa sa eskwelahan aron mo eskwela sila. Ang eskwelahan gyud mismo sa welding among ginapaadto dito sa barangay para dito mismo ang training. So dili na sila magka-problema pa. Ato sabta sa lain pa natong hisgutanan kining kabahin sa init kayo nga issue karon, kabahin ini sa tibok nasod sa Pilipinas, kabahin sa PDAP og ang rating
ni Presidente Noynoy Aquino, Congressman Carlo Nograles. Murag daghan yata ang maingon natong suko sa PIDAP. Unsay imong reaksyon ni Congressman? Well, of course, daghan ang nasuko sa PIDAF kay kung kada adlaw, kada gabi, kada oras bakbakan kini sa radyo, television, sa mga mantalaan o bisan pa man sa social media, na ay tendency na ma-brainwash ang atong mga katawhan, no? Ang tibok nasod nga negatibo kaayo ang PIDAF. Mao nang bisan daghang natabangan ang maong pondo tungod kay grabeng pagbakbak ani, grabe ang pagsira ani, syempre dili malikaya na ang tao, medyo maimpluwensyahan. Kay negatibo lagi na naay korupsyon na nahitabo, naay mga pang-abuso nga nahitabo, naay mga ghost projects na nahitabo, no? Ug tungod ni ana, medyo syempre nabutangan og negative connotation ang PIDAF. It was turned into some sort of monster. And that's why you'll see na dito sa latest na Pulse Asia survey, makita nimo dito na naapektuhan gyud, no? 45% sa mga respondents dito sa survey ang miingon na ilang gustong wagtangon na lang ang PIDAF tungod sa controversial kaayo kini. Sabi po sa Pulse Asia survey na ginawa noong September 14 to 27, umabot ng 67% ang naniniwala na naabuso ang PIDAP, pati na rin ang BILP or various infrastructures including local projects sa ilalim ni Presidente Aquino. Well, that perception, hindi rin natin maiwasan yan because you have to remember na kining expose nga nahitabo sa PIDAF happened during the administration of President Aquino. Mao nang kung atong paminawan ang mensahe gikan sa mga spokesperson ni Presidente, bisan gikan mismo tingali kang Presidente, ingon siya, iyang gi-clarify na kini mga nahitabo kini mga pang-abuso dito sa panahon sa previous administration. But you also have to remember that even after that, nagkaroon din ng mga exposes na naapoy mga pang-abuso na nahitabo during 2010 and 2011. Gawas niya na naapoy mga expose na yung mga balita na mga miyembro sa gabinete kuno ang apil dinhi or dili ka miyembro sa iyang partido ang apil dinhi. Mao nang medyo mabutang nato na natakdan ang presidente sa maong negatibo nga issue. Then you also have to remember na because of this and because na-expose yan during this administration, wala ma-distinguish sa katawhan na kung kanus ba nahitabo ka na or karon ba nahitabo ka na. And I think that's the reason why medyo nadamay ang presidente dito. Follow up dyan, Congressman Carlo. 67% are saying that they believe this happened during the Aquino administration. So, would you say that these people are somehow misguided about the facts that they get? Well, siguro dahil nga itong mga exposes lumalabas, hindi naman kasi tinitingnan ng mga tao kung kailan nangyari yan. No, basta alam nila nangyayari yan now and ang alam nila ang nakaupo ngayon si President Aquino. So the perception is it's still happening now. And gaya nga ng sinabi ko, meron din kasi mga balita na even members from the cabinet of this present administration and members of the those belonging to his political party are kuno also involved. And that's the reason probably why people think na... Isa pang follow-up tungkol dyan, pwede ba nating sabihin na kaya ganun 67% nagsasabi na naniniwala sila na ito nangyari sa administrasyon ni Pangulong Aquino dahil gusto nila makialam na si Presidente Aquino, hindi na pwede yung sa previous administration to, ikaw nakaupo, may nangyayaring ganitong anomalya, ayusin mo to. Ganun, pwede bang sabihin na ganun? I think that's the reason why President Aquino made the pronouncement na gusto niya tanggalin na ang PIDAF. And to show the people na, ayaw na niya na nangyayari itong mga pang-abuso na to. And as President, he wants to take this out. Saldi, mukhang may tama nga Kasi ito, babasahin ko. Base rin po sa parehong Pulse Asia survey noong Setyembre, tinamaan ng husto ang popularidad ni Pangulong Aquino from 64% in June, take note, 64, above 50 yan, to just 49% in September. Below 50 na siya. Your thoughts on this, Congressman? Yeah, because, syempre, puro negative no?
At kung puro negative ang pinag-uusapan natin, ang PDAF, ang DAP, and you have to remember, during the time na they took this survey, that was also the time ng Zamboanga crisis. Nangyari yung Zamboanga siege. And then you also have to remember na during that period that the survey was taken, that was also the time na nag-privilege speech si Senator Jinggoy Estrada, implicating na, exposing the certain fund, DAP, that was used sa impeachment. Sa impeachment ni Chief Justice Corona. And so, sunod-sunod na puro negative, di ba? And kung ganyan na katindi na puro negative, from PDAF to DAP to Zamboanga, siege, etc., etc. Pagbisita ni Napoles sa Malacanang. Oh, and that's also the time na Napoles was arrested, no? So, all of these things come into play dun sa during the time na nag-conduct sila ng survey. So, syempre, tinamaan ng presidente nito. And you'll see a dip in his rating. Pero, there's also, there's also the other side of the coin is, ito, galing naman sa mga kapartido niya sa iyang political party. Matud pa nila, kita ninyo, kahit na ganyan ka-negative ang nangyari, kahit na grabe ang issues na nahitabo, good lang gihapon. Dahil 49%. Kasi 49% lang gihapon. No? Galing siya sa very good. Yeah, galing sa very good. But despite all of these issues, naalang gihapon siya sa good. So, the other side of the coin is, oo, nag-dip yan because of all the negative issues. But, he still retained a high rating, a good rating. And that's why they're saying people still trust in him, people still approve of his leadership. Pero meron sinasabi din yung iba diyang congressman na baka daw pattern to. So this is now the beginning of a downhill ratings for the president. Hindi rin malayo yan. And I'm sure Malacanang is also looking at the numbers and they're also thinking na, baka downward trend ito. So the best thing to do is to reverse the downward trend or at least i-plateau ito ng konti, i-flatline natin ng konti para mag-retain dun sa 49 at hindi na bababa dito. So, mauna karon ang gina-focus karon sa Malacanang. And, it remains to be seen kung ano ang gagawin nila. No? And may nangyari pang earthquake. So, medyo crucial din ngayon how they will respond and address the issues, what's happening. Hindi yata maganda dahil mabagal daw ang dating ng tulong. Well, yun nga. So, these are the challenges now. And then, si Napoles will now testify in the Senate hearing. Sa susunod na linggo yan. Sa susunod na linggo. So, malay ba natin kung anong i-expose din ni Janet Napoles dyan. So, medyo fluid pa. Very fluid ang events ngayon. Anything politically. can happen. Anything can happen. It can go up. The ratings can go back up. It can go down further. It can flatten, stay flat, or something. Tingnan natin. Base sa report, 45% ang gusto nga walaon ang Priority Development Assistance Fund PDAP. O kini, wala siyang abot sa 50%. So, may tingin na to sa majority Congressman Carlos. Yes, tinuod ka na. Gani, pagkabalita na ako, na ninggawas man ang balita na 45% ang dili gusto sa PDAP, ako dayon, nangitag yun dayon ko og copy sa survey sa Pulse Asia. So ako dayon tong gi-studyohan. Kaya ingon ako, kung 45% ang dili gusto sa PDAP, unsay nahitabo sa 55%. So pagbasa na ako sa survey, nakita na ako dito na ang 55% DI ZALDS, uyon sila sa PDAP. Gani, kana lamang, sa 55%, nagkabahin-bahin sila. Kay 25% dito sa 55%, gusto sila na padayon ng PDAP, pero i-reduce ang amount sa PDAP. Ang 20%, uyon sila na padayon ng PDAP, pero gusto striktuhan ang pag-release sa PDAP. Unya, na 10% dito na uyon sa PDAP o gustong ipadayon o magpabili ng PDAP as is. So sa ato pa, sa laktod na pagkasulti, 55% ang uyon o gusto sa PDAP. Sa ato pa, tingali sila, nakita nila ang benepisyo sa PDAP dito sa ilang lugar or dito sa ilang barangay or dito sa ilang distrito. Now, kung ato pang tanawon ng survey, istudyahan man gid na kung sakto, sa base sa survey,
Ang mga taga Mindanao, no? Base sa survey, sa Mindanao, 38% lang ang gustong watangon ang PIDAF. Ang So, 62. ang 62% gusto na magpabilin ang PIDAF. That's in Mindanao. So, sa ato pa, basin, ambot lamang ipasabot niya na kita na naa sa Mindanao, we appreciate PIDAF or we know its benefit or we know its usefulness. Kaya nga no, pag abot sa national budget, Mindanao always gets left behind. Kita may pinaka-iwit pirmi sa national budget in terms of government spending, in terms of government projects. So kita sa Mindanao, gina-appreciate nato kung naay mga dugang project na moabot diri ka nato. And that is why you will see na taga Mindanao, uyon sila sa PIDAF. Because for us Mindanaoans, murag, kuan siya equalizer siya of sorts Equalizer siya na at least medyo mapantayan nato ang Visayas, mapantayan nato ang Luzon. Labi na ang Metro Manila, sigurado ta, kadawat ta. Kay anad naman ta na always iwit gyud ta ug pinaka last priority gyud daw when it comes to government spending. And that's the reason why Mindanaoans, based on the survey dili gikan kanako, but Mindanaoans 62% uyon sila nga magpabilin ang PIDAF. Singit ko lang, Salz. Based din doon sa survey, sinabi 55% payag sila may PIDAF, uyon sila. Ang 45% ang mudili sa PIDAF. So is this now a case of an argument suggesting that the majority wants a reform in the PIDAF system? Yes, if you go by the... So it's not abolition? No, it's not abolition because you'll see 25% wants it reduced, 20% wants it strictohan lang. Strictohan. So, but 25% plus 20%, that's your 45% din. So, tabla na yung 45% na ayaw and yung 45% that wants it reform. The remaining 10% wants PIDAF as is. As is. So, 25 plus 20, 45 wants reform in the PIDAF. Yeah. So, sa atin pa, kung sinugalan to ng gobyerno, 55% would have said okay. Hindi pa nga lumalaban. Hindi pa nga, di ba? 55%. And remember, despite lahat ng mga negative issues against PIDAF, during that whole, how many months ito? 2 months halos. More than 2 months na pagbakbak nila against PIDAF. 55% still see its value. Kaya pala yung 1 million march, parang 10,000 lang yung Ang biro nga namin, may 1 million march sila na hindi naman nila naabutan ng 1 million marchers, di ba? Sa ambiro namin sa Kongreso, kung lahat tayong mga kongresista atong ipamarcha, pamarchahon nato, ang tanan natong beneficiary sa PIDAF, sigurado abot ng 1 million yan. Wala tawag pa dayon sa atong programang Kalambuan Daratanan, kainit na ang mga iskutanan dito sa Toramanon. Barikod na kita sa dugang pamatanan. Kalambuan Daratanan. Huwag lang tayong magbigay ng isda. Magturo tayong mag-isda para lahat ay kumain sa buong buhay. Salamat po ng marami sa inyong pagdalo, pagtanggap at pagpapahalaga sa aming pagkilala at pagdakil. We need people like you so that we can continue to give our countrymen better choices, better opportunities, and a better future through training that the world class and skills that industries here and abroad are looking for. This will be the award for the first president of the with Congressman Carlo Alexi Pinigrales, together with Mr. Ariel Maynocas, our care coordinator of Kalambuan Dalatanan's set furniture and design is provided by M. Tanoy Concepts. M. Tanoy Concepts is located at Dakudao Corner, Inigo Extension, Davao City.
Ako si Janine Gay L. Piloton, 23 years old, na taga Aurora Jacinto Street, Davao City. Niadto ko dinhi karon sa Rizal Elementary School kay nang-apply kog trabaho. Resist ko sa buntag ni adto, nagdala kog biodata, nang-apply kog any position kay duha na ko kabulon mo trabaho. Gusto ko manarbaho kay para makatabang ko sa akong mama ug papa ug makatabang ko sa gusto sa mong balay. Ang experience na ko din sa akong pang-apply, wala ko naglisod sa akong pang-apply kay daghan kog mapilian na trabaho nga vacant dinhi sa job fair. Daghan salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles dinhi sa Barangay 28. Tungod ni ana nakatrabaho ko sa Skill Work Manpower isip Sales Associate. Ako si Janine Gay Peloton, karon na ko'y Kay. Kalambuan Dalatana. Okay, balik na diri sa atong programang Kalambuan Dalatana. Ako mga pangutana ngadto kang Congressman Carlo Nograles. Kini bang unsay imo mapanlantaw kabahin ining Congressman Carlo Nograles kung si Presidente Noynoy Aquino mak-recover ba ka sa iyang high popularity rating kung iyang ma-abolish ang PDAP? Well, I think so. At the very least, medyo pabor ni sa iya, no? Kay kung ang basihanan nato is ang Pulse Asia Survey, nakabutang man sab dito, nga 63% sa mga Pilipino kuno, uyon sila sa decision ni Presidente Aquino nga i-abolish ang PDAP. So, murag, sakto to, husto to. Kung sa ato pa, nisugal si President Aquino dito sa husto. Kay, kung i-abolish ang PDAP, i-announce siya i-abolish ang PDAP, 63% man sad sa mga respondents, mga Pilipino, uyon sila. At to. Sa pronouncement ni President Aquino na i-abolish ang PDAP. Now, kung baba ang iyang rating, unya, dito siya ni uyon or dito siya ni pabor sa kagustuhan sa kadaghanan, makatabang tingali ka na sa approval rating ni Presidente. I think, no? But we will never know until the next survey. Pero kung ang basihan na lang nato is kung ni-ride ba siya sa kagustuhan sa katauhan, ni-ride siya. So maybe it might improve his survey ratings. Congressman Carlo, ang pagkakaintindi ko dito, kaya biglang nagkaroon ng mga usapin na i-abolish ang PDAP dahil daw ayaw ng tao ng PDAP. Here comes now the survey by the Pulse Asia indicating that 55% of the Filipino people want PDAP to be retained. Nakikinig ba ang gobyerno dito? I don't know. Basta siguro nasamukan lang sila sa kontrobersya and masyadong mainit. Parang hot potato. Masyadong siguro nagpanik. At dahil meron mga marcha-marcha na yung mga kuan, na po yung mga sektor na nag-iingon na siguro gigamit lang po na nga isip rason aron matanggal ang PDAP. Because remember, when we took out the PDAP, that fund went directly sa executive department. So, naapoy mga haka-haka ngayon, ana. Maybe, they were just riding on this whole issue nga kuno, dili gusto sa mga tao, unya gibakbakan nilang sakto, kay para ma-pressure pod ang Kongreso na wag tangon na ang PDAP so that the executive, it will be now up to the executive, sila na yung magbuot kung asa nila igasto ang kwarta. Pero itong survey, solid to na basihan. 55% nagsasabi na pabor sila na ipagpatuloy ang PDAP. Ngayon, kanina napag-usapan natin na pagbalik nyo sa Kongreso, i-approve ang third reading. Paano ngayon yan? Na mayroong clamor na ang PDAP i-retain, samantalang ang pagkakaintindi namin, tinanggal nyo na ang PDAP para sa susunod na taon. I think what remains, for congressmen to do na lamang is because nakadesisyon na ang Kongreso ang institusyon namo, at the very least ang House of Representatives nakadesisyon na wag tangon na gyud ang PDAP. Giamo nang gi-distribute ka na sa 5 ka ahensya sa gobyerno, 5 ka departamento. There's no turning back. In fact, kung mag-voting kami on third reading, yes or no ka na lang dyan sa version, sa final version namo. Yes or no ka na lang yan. So, I think that will pass. No? So, what remains to be done? Unsa bay pwede pang buhaton sa kongresista? Well, now, pag abot sa 2014,
bantayan na lang namo. Nasa mga departamento na among gihatag ang kwarta, that they will still serve our constituents. So sa unsa pamaagi na amatay oversight functions ang Congress. So kung dito sa imong distrito dili maayo ang pag-implementar sa maong departamento, ipatawag nimo hearing dito sa Congress, ipa-investigate nato or i-privilege speech nimo, ipa-exercise nimo oversight function ang Kongreso, ipatawag to sila, ipa-explain nimo nganong dili ninyo ginatagaan og prioridad or dili ninyo ginatuman ang inyong gisaad o dili ninyo ginatagaan og project or mga programa ang mga tao nga nanginahanglan. So, during the 2014, you can expect na ang mga kongresista bantayan din nila ang executive department. I'd also like to add, base po sa survey, 6 sa class E, A, B, C, D, E man na. Ang E mo ng poorest of the poor. Sa sector sa E or sa class E, the poorest of the poor, 38% lamang ang niuyon nga wala o napida. 62% from class E gusto na magpabilin ang PDAF. So what does that mean? Bot lamang tingali ng ipasabot is katong mga gikan sa class E, mauni sila ang mga beneficiaries sa PDAF. What is PDAF for? Which is what is PDAF for. We use PDAF for scholarships. Kinsay nakabenepisyo ana, poorest of the poor. For burial assistance, for medical assistance, for hospital assistance, for livelihood training, and even community roads, community centers, health centers, pathways. Sino nakabenepisyo niyan? Ang poorest of the poor. Public schools. Public schools. Ang poorest of the poor. So, kung tanawan nato ang survey, at the very least, makita nato na tinuod katong mga dapat na ginaserbisyon sa PDAF, tingali nakadawat gyud sila og serbisyo gikan sa PDAF because uyon sila nga magpabilin ang PDAF. 62% from class E want PDAF retained. Bago ko ipasa kay Saldi isa pang tanong, Congressman Carlo, may future ba na ang PDAF bumalik? I don't know. That's up to Congress, no? Di ba, siguro kung nakikinig kayo sa oral arguments ng Supreme Court, si Justice Carpio said na the President cannot abolish PDAF. That is a creation of Congress and it is only Congress that can abolish PDAF. Okay. And the power to abolish also includes the power to create and the power to destroy, di ba? So, Congress created PDAF through the budget. Congress now killed PDAF by taking it out of the budget. It is only Congress that can resurrect that. Maybe not as PDAF, but some other name, or whatever. But itong 2014 na year na wala ang PDAF, siguradong wala yan. But that will become parang test bet yan. Test case yan. In 1 year, tingnan natin if the system works. Kung okay naman na system, then there's really no need to bring back PDAF. Pero kung ang mga taga Mindanao, ang mga nasa class E, magreklamo na, murag nihinay man hinuon ang mga benepisyo, ang mga serbisyo, ang mga proyekto, mga programa gikan sa gobyerno, gikan atong pagkawala sa PDAF. And maybe there might be a clamor for, Congress to find some sort of solution. Ang tingin ko dyan, babalik yan. We'll see. Tanaw na to. Gikan sa init kay nga isyong PDAF, Congressman Carlo Nograles, ato na punta sa laing pang nagdilaab nga init na sab nga isyu, kini mga bonuses sa mga opisyales sa GOCC. Pero una ang tanan, Congressman Carlo Nograles, kining unsa ba ang GOCC ug unsa ang kalainan nini ngadto sa ordinaryong ahensya sa kagamanan? Ang GOCC, buti pasabot, is government-owned and controlled corporation. So sa pangalan palang daan, kabalutan na mauni ang mga korporasyon na ang tag-iya-ani sa gobyerno. Government-owned or controlled. Di ba? So, tag-iya-ani gobyerno or kung sa stocks pa, most of the stocks, most of the shares of that corporation is owned by the government or controlled by the government. Now, usually, kini mga GOCC, naa siya created by law kini siya. So, naa siya kaugalingan niyang charter, naa siya sariling charter niya. And it's usually, it's usually created to serve a public need. Murag ingon ana. Lahi ni sa mga ahensyong departamento sa gobyerno, kay kana sila, mga sangay na gikan sa executive department. So, lahi ang GOCC, lahi ang mga departamento.
So kini mga GOCC na sariling batas kini, na sariling charter kini. And then naay mga board na, and everything has to pass through the board. Lahat ng mga desisyon ng GOCC moagi ka na sa board resolution, kinahanglan desisyonan ka na sa majority of the board, etc. etc. May word yan, Congressman, na corporation eh. So, ibig sabihin, para silang nagninegosyo. Tama ba yan? There are, most of the time, GOCCs have a proprietary nature, no? So, meaning to say, nagnenegosyo yan. Kumikita yan. Kumikita yan. So, yes, totoo yan. Parang money-making yan ng gobyerno. Para lang sa ano ng mga tao, para maintindihan nila. Yung kinikita niyan, binibigay ba yan sa Kongreso para kasama sa budget? Binibigay yan sa National Treasury. Some of it has to be remitted, but they retain some of the fund for their own operations. Okay, salamat. Kining milyon-milyong bonus ang ipanghatag gadto sa mga heads sa SSS, PhilHealth, ug uban pa. Kining tama ba sa imong mga panlantaw, Congressman Carlo Nograles? Ang paghatag sa bonus, mao ni ang issue karon. Mao ni siya ang issue karon. Labi na diha sa SSS, no? Even sa PhilHealth, issue kana karon. Sa SSS naging issue yan kasi alam naman natin, gi-announce ni Presidente siyang State of the Nation address, gi-announce pud na sa SSS na taasaan nila ang premium na bayaran nato diha sa SSS. Now, ang employer, ang employee, mutaas ang dapat nila ginarimit dito sa SSS. Now, ngano, ingon sila na ay problema sa cash flow, na liquidity problem kuno. And that is the reason why kinahanglan increase, because kung dili daw nato increase, in 60 years, bangkarote na ang SSS. Then here comes now ang announcement, ang balita, na nanghatag sila og mga bonuses. Nadako kayo. Nadako, 1 million each para sa mga members of the board sa SSS. Natingala ang tao. Ingon ninyo, mabangkarote na mo. Ingon ninyo na ay problema mo sa cash flow. Ingon ninyo na ay problema mo sa liquidity. Unya kami, kaltasan ninyo, patasan pa ninyo ang mga premium na ginabayad namo diha. Unya, mag-declare mo og bonus. Di ba? So, murag, doesn't make sense eh. Na moingon ka na wala tay kwarta, pero hatag-tag bonus sa usat-usaha. So, diha nahimong kontrobersyal ang mao nga issue. Congressman Carlo, we have read in the newspapers, both in the national and local, that you are calling on your colleagues in the House to revisit Republic Act 10149, which created the GCG, or the Governance Commission for GOCCs. Yes. Yan, medyo nakakalito. Ano ba yan? Ano na yan? No, GCG na yan. Remember, siguro during the first State of the Nation address ni Presidente or the second, naa siya gi-expose dito sa iyang State of the Nation address na kini mga government-owned and controlled corporations under the previous administration kuno, hilig kaayo manghatag og mga dagko nga mga bonuses. Bonus, benepisyo, perks, privileges among themselves sa mga members of the board. So, iya tong gi-expose, di ba? Then after that, what Congress did is, sige, para magkaroon tayo ng check and balance, mag-create tayo ng isang super body, the GCG, or the Governance Commission for GOCCs, nga dapat mo'y mubantay ani. Nga kini mga pangabuso na nahitabo sa una, dili na siya mahitabo. Kini paghatag og mga dako kayong mga bonuses, kanang mupasar sa mga board na may ani, these resolutions in the board that gives them so many privileges and perks. Karon, gihimo na sa Kongreso, napasa na, nahimo ng Republic Act. Meron ng composition ng GCG. Then here comes nga, ito nga, yung SSS, nga nanghatag sila og kini mga dagko kay mga bonuses. Immediately, ang dapat natong pangutan-on ani, ang dapat natong adtuan kung, ngano na ingon ana man na, is kining GCG. Ang problema, kay pag-abot dito sa GCG, miingon man ang GCG, okay yun. Tama yun. Husto to siya na mag-distribute sila og bonuses ngadto sa mga board members nila. And it's legal daw, it's valid. They conducted daw a study and it is the same, kapantay daw yan yung industry practice. Mao daw na ang industry practice. Pero nganong ang mga tao, may alma man. Nganong mga tao nagreklamo man? Is it because dili ma-connect sa tao lagi na
how could you give bonuses to yourselves when you say na amoy cash flow problem? Okay lang tingali unta kung dili patasan ang premiums na bayaran nato sa SSS. Kung wala sila nagpagawa sa balita na, 60 years na lang ang lifespan ni ani, kunya mabangkarote na ni. Natay problema sa finances, natay problema sa cash flow. Okay lang unta tingali kung awash sa cash or nag-awas-awas sa kwarta ang SSS. Ang problema, kulang man sa kwarta. Nga nung pwede pa man daw kuno sila maghatag og kini nga mga bonuses. That does not make sense. And ang dapat tagbantay ana is ang GCG. But how come GCG is saying, legal yan, okay yan. So we need to know, kami sa Congress, kailangan, sige, i-compute mo nga sa amin, paano mo sinabing okay yan? In light of the fact na may problema sa cash flow. Ipakita ninyo sa amin yung study na sinabi ninyo na okay lang yan, na legal na yan. Para, at least alam namin na kami ang naghimo sa inyo, kami ang nag-create sa iyo, that you're doing your job. Kami manggod, Congressman, kadungog mi sa kumpanya namo na may problema sa cash flow. But pasabot ana, walay bonus. Yes. Yan ang manay orientasyon namo. Kini that is perfect. So that's common sense. That is common sense. That is common sense. Magtanong ako itong GCG as a follow-up question. Does it have the power to disapprove all these bonuses that we are hearing that was given to SSS officials and other GOCCs? Yes. It's a super body. It's like a clearinghouse. In fact, it is so powerful na every year, it can say, hindi na natin i-renew ang membership niyan sa board. Okay. It is that powerful. So, yung criticism nga nito is, what it actually did was, parang ni-revise lahat ng charters ng GOCCs. Okay. Kasi even if you had security of tenure, the GCG can actually say, hindi, abusador ka, kick him out. So it's that powerful. In the same manner, kung may pang-abuso, if the board passed a resolution or passed an action in the board that goes against the very charter or the very essence or is illegal, then GCG can review that. And talaga naman bago to dahil sabi nyo nga, ginawa ito nung pag-upo ni Presidente Aquino, sinabi niya sa zona niya na kailangan ng ganito para itigil ang pang-abuso, lalo na nung unang administrasyon. Sino ba bumubuo nitong mga GCG? Sino mga nakaupo dito? Na-appoint na ng Presidente. So, I think the head here is yung dean namin sa Ateneo de Manila Law School, si Cesar Villanueva. And there are other members of the board sa GCG. And you want to call these guys to Congress? Yeah, at least enlighten us, because in aid of legislation, because you have to remember this is a new law. And as with any new law, as with any new thing, kailangan, hindi natin alam na it's not perfect, di ba? Kailangan ng konting adjustments yan, no? Kahit sa technology nga, di ba? May mga konting adjustments yan. So we need to know if it's working, if we need to do certain adjustments in the law, etc., etc. So in aid of legislation, we want them to explain ano ba ang ginagawa ninyo at paano ba nakakalusot pa rin ng ganito. You are the chairman of the House Committee on Labor, Congressman Garlo. So you have expressed concern that the credibility and reputation of the Social Security program and with these bonuses that we've been hearing has effects on the labor and employment sector of the country. Yes, because why? Sino bang apektado dito? Sabi ng SSS mag-increase na sila ng January, no? They think they'll increase the rates ng premium natin by, I forget if it's 0.6% or 6% increase. Whatever. By January of next year, 2014, increase na. Dagdag na ang kaltas. So ang employer, dagdag yung kanyang employer's contribution. Ang employee, dagdag din yung kanyang employee's contribution. Now, dagdag na nga, tapos in light of the fact na nagmimigay ng bonus, ang ayaw ko mangyari, base ang mahitabo karon, moingon ng mga employers o employees, dili mi ana. Dili mi maghatag og increase, kay ngano, mag-increase na, increase ang kita sa SSS, human, i-bonus na lang pod. Kay matod pa sa SSS karon, nang hatag daw kuno sila bonus, tungod kay kumita daw sila. Nisaka daw ang income nila. So karon ng mga employers, mga empleyado karon moingon, inana di ay kada musaka ang ilang koleksyon, manghatag sila bonus sa usat-usa.
Di karon kaltasan mi og 6% increase or 0.6 whatever increase sa among contribution para nga Para pang-bonus. Pang-bonus nila. I don't want na mangyari ngayon basin i-boycott nila. Di ba? We don't want to come into a situation na magprotesta ang mga empleyado, magprotesta ang mga kumpanya tungod aning mga pang-abuso. Nya mo sila, dili na mo remit sa SSS. Yan ang problema. Yan ang maging problema. May mga pumunta na gikan sa ato mga kabaranggayan, kabahin sa umabot ng eleksyon sa barangay Congressman Carlo Nograles. Unsa daw pwedeng mahitabo kung galing man nga adunay hulga sa kagubot tungod sa kainit nining umabot ng eleksyon? Well, we have to remember, Zalds, na kay campaign period naman karon, everything is under the jurisdiction sa COMELEC. No, even the police, even the teachers, everybody is now under the jurisdiction of the COMELEC. Basta na election, ang pinaka-powerful body ani is ang COMELEC. So kung naay nagadala og armas pananglitan diha sa imong barangay, naay nagakarga og pusil diha, na gun ban man karon, ang dapat ang pinakaunang sumbungan natin is ang COMELEC. Kung naay nag-cheating diha, naay naga-vote buying, naay nagapag-abuso diha o whatever, COMELEC ang pinakauna natong sumbungan. Ikaduha, kung problema ang COMELEC tungod kay busy kayo, police. Di ba? Pero kung problema kay ang COMELEC, di sila maminaw, ang PNP, busy pod, where can you go? But media. Mga na lang yun na. Isumbong nato sa media and hopefully naay response na mahitabo. Kaya media, ila man po i-pressure ang COMELEC o ang kapulisan na mo action. So that's the only thing. Of course, citizens can do their own part, but it's better siguro na dihata. COMELEC, PNP, and then media. Ang record nga dyan, mas madaming casualty pag barangay election than the local and national election. Oo, kasi parang mas mainit, kasi mas parang microcosm eh. It becomes, concentrated kasi sa barangay, maliit lang eh. Alam mo naman, ang maaway managsilingan, usahay mas init pa ang away managsilingan eh. Sa tanaw ninyo, Congressman Carlo Nograles, asa ka nga mga dapit nga dunay pinakamainit gud nga labanan sa distrito uno? Depende kung kinsay kastorya nimo. Kung si Rafi ang kastoryahan nimo, si Rafi pang imong pangutan-on, di mo ingon siya dito sa Dumoy. Depende. Siguro kung kausapin natin yung mga leaders natin, di magsabi sila na dito sa mga barangay kung asa sila nagpapili as kapitan, dito medyo init dito. Pero I think tanan dapat bantayan gid nato, no? Naay mga special barangays diha na lagi na yung mga balita na nagadala-dala lagi mga armas, nagadala-dala mga pusil, mao kana ang dapat bantayan gid nato. Bantayan gid sa mga pulis ug sa COMELEC. Ito ibang topic na naman to, Congressman Carlo, galing din sa barangay. Yung nangyaring kaguluhan sa Zamboanga dahil sa MNLF, naka-apekto ba to sa sentimiento dyan sa Kongreso na sa una kasi ang mood parang i-approve ng Congress ang peace agreement with the MILF. With this incident in Zamboanga that has become so sensational, bloody, and costly, does the House changing its let me put it this way. As far as the House of Representatives is concerned, we want peace, diba? We want a peaceful resolution. We want to be able to already sign that peace agreement, craft that law, and then give it to the people of the Bangsamoro people so that they can vote on it and ratify it if they approve of it. Ang problema nito, naatay procedure. No? There's a procedure that we have to follow based po sa procedure na gi-recommend sa kining atong mga naa sa peace panel na to, no? Sa peace process. Ang procedure dapat is yung transition committee, no, is supposed to craft a draft law. Okay. The basic law of the new Bangsamoro entity. Okay. Then after which ibibigay nila yan sa Kongreso. Okay. And then we will deliberate on it sa Congress. We will debate on it and then we will pass it. Then after that, we will give it to the people ng Bangsamoro, the Bangsamoro people for their ratification. That's the procedure. Ang problema is because nangyari yung nangyari sa Zamboanga,
I think nagkakaproblema ang Transition Committee in crafting their draft bill. Ayaw rin naman namin pangunahan because yung Transition Committee is also dependent kung ano rin ang mapagkasunduan nila dun sa MI, with the MN, and dun sa whole government and the Bangsamoro people peace process. No? And may mga annexes pa yan na dapat pirmahan, di ba? And parang may narinig na ako na nagka-problema daw sila sa pagpirma ng isang annex. And so that's the sort of complication that is happening now because of what happened sa Zamboanga. And so kami sa Congress, we're just waiting for that draft bill. Now, if you ask me na, bakit, kung mag-draft na lang kayo ng sarili ninyo without waiting for the Transition Committee, well, tingnan natin. Maybe if hindi na talaga kami makahintay and patapos na ang... You mean Congress will draft with its own because, bill? Totoo naman daw, kami naman dapat talaga mag-draft ng bill eh. Nobody else can draft law except Congress. So kami lang dapat. But due respect to the peace process, parang hinihintay na lang namin. Parang nagko-cooperate na lang kami. But strictly speaking, we can draft whatever bill what we want sa Congress. But para medyo planchado yan lahat. Di ba? Hintayin na lang namin. Congressman Carlo, medyo ubos na ang oras natin, pero ihabol ko lang to. Suportahan ba daw nimo ang investigasyon bahin sa naitabo sa Zamboanga? Well, as I know it, Bayan Muna and Gabriela separately filed resolutions calling for the investigation. Ang pinapa-investiga kasi nila is if totoo ba na parang nag-ano na tayo, ang government, ang Republic of the Philippines ba, did we terminate already the review mechanism dun sa 1996 final agreement natin. With the MNLF. With the MNLF. Kasi parang ang sabi nila, dun nagsimula yung gulo eh. That was the cause of what happened in Zamboanga. Kasi daw, kuno, nag-terminate daw nato katong review mechanism, ang review mechanism for the peace agreement with the MNLF. And so, Gabriela and Bayan Muna filed separate resolutions. Are you supporting it? Of course, we need to get to the bottom of things, di ba? Gusto din, I'm also curious about if whether or not that's true. Kasi yan, haka-haka lang yan. And I think it is incumbent upon Congress to inform itself kung ano ba talaga ang cause sa Zamboanga siege and if it's true na nag-terminate na tayo dun sa ating final agreement with the MNLF. Okay, murag din na ginato kapugan. Daghan pa mga pangutana ng katutang Congressman Carlo Morales. Pero basic doon na pa sa mga itapuno, mga mensahe para sa katawhan sa itong mga reviewers dito sa itong tunog ang kalabuan na Congressman. Yes, nagpadayon lang gihapon mi sa among session sa Kongreso. Pero padayon lang pod gihapon kita sa atong pagserbisyo dinhi sa atong distrito. Ug syempre pa dili nato kalimtan na karong umabot na October 28 barangay election sinapaunta kitang tanan whether unsa may atong political color o kang kinsa man ta moboto, importante na moboto ta. Gawas ta sa atong mga panimalay adto ta sa mga presinto pag-abot sa October 28 ug botohan nato ang mga tao na gusto natong palingkuron isip atong mga representante ug atong mga sulugoon diya sa atong barangay. So sa tanang mga nidagan, good luck kaninyo and I hope and pray for an honest, peaceful and orderly elections karong umabot na October 28. Ug syempre pa sa tanang mga nagtanaw ug naminaw karon, daghang kay salamat sa inyong kanunayng suporta ug sa akong pamilya, sa akong asawa nga si Marga, akong mga anak Mateo, Massimo ug Nika, kayong tanan daghang salamat. Salamat kay Mercy Tanoy sa M. Tanoy Concepts. Salamat Congressman Carlo Nograles sa ngalan ni Rafi Bermejo. Ito po si Bel Bermudez. Maraming salamat din. Og sa itong mga televiewers day, ako salamatan sa si Dr. Jeff Fo, Dr. Jennifer Tugunon, inyong alagad, Saldi Chato, magat lang. Kalambuan, Dalatana. Ako si Mary Grace Sagarino, 22 years old, taga Suazo Street, Davao City. Nangita kog trabaho, mauniad ko diri sa jobs fair, diri sa Barangay 28 para mga apply.
Alas 8 na anak ko dinhi, nagdala ko sa akong resume o school credentials. Bisag unsa nga posisyon ang akong gipangita basta mag-fit sa akong kurso nga nahuman ug isa na ko ka bulan nangita og trabaho. Para sa ko maayo akong experience, first experience na ako sa job fair kay maayo ang sistema, tanan ginatagaan og tsansa ug ang ilahang mga kumpanya na ay iba't iba ang posisyon nga para mag-fit sa imong kurso o sa imong skills. Ako si Mary Grace Sagarino, karon na anak ko'y Kay. Ako si Janine Gay L. Piloton, 23 years old, na taga Aurora, Jacinto Street, Davao City. Niadto ko dinhi karon sa Rizal Elementary School kay nang-apply kog trabaho. Alas 10 ko sa buntag niadto, nagdala kog biodata, nang-apply kog any position kay duha na ko kabulan mo trabaho. Gusto ko manarbaho kay para makatabang ko sa akong mama ug papa ug makatabang ko sa gusto sa mong balay. Ang experience na ko din sa akong pang-apply, wala akong naglisod sa akong pang-apply kay daghan kog mapilian na trabaho nga vacant din sa job fair. Daghan salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles din sa Barangay 28. Tungod ni ana, nakatrabaho ko sa Skill Work Manpower Isip Sales Associate. Ako si Janine Gay Peloton, karon na anak ko'y Kay. Huwag lang tayong magbigay ng isda. Magturo tayong mangisda para lahat ay kumain sa buong buhay. Salamat po ng marami sa inyong pagdalo at pagtanggap at pagpapahalaga sa aming pagkilala at pagdakila. We need people like you so that we can continue to give our countrymen better choices, better opportunities, and a better future through training that the world-class and skills that industries here and abroad are looking for. This is the reward for the first congressional district of Congressman Carlo Alexi Nograles. Together with Mr. Ariel Maynard, I therefore